sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa balance output ng AV735. Ano, kung ito ba'y totoong balance output o hindi. Okay, ito ngayon yung isi-share natin sa inyo. Tamang-tama may pinapagawa sa atin dito na AB735. So pagkakataon na natin to na may paliwanag, ano. Ayan, so ipapakita ko sa inyo muna to bago tayo mag-umpisa. Ayan yung circuit na yan, medyo tampered na ng konti. Hindi ko alam kung pang-apat o pangatlo na tayong titingin nito. So nung huling pinagawa to ng may-ari ay hindi rin nagtagal, nasira. Panay lagi daw nasisira. Tapos hindi na niya binalik, parang nagsawa na yata. Dahil napakaraming technician na yung nilapitan niya. At hindi talaga nagtatagal. So marami naman kasing dahilan kung bakit hindi nagtatagal yung mga circuit. Minsan mahina yung piyesang ginagamit. Minsan talaga yung ano din. Hindi, meron pang mga circuit dito na ay piyesa dito sa circuit na hindi pa talaga nahuhuli. Ano? May mga problema pa. Tapos naman yung baka yung naka-load na speaker may tama konti, o kaya yung impedance sobrang baba, o kaya yung source ng kuryente hindi stable. So maraming dahilan, ano, kung ano, hindi lang yung dahilan, baka marami kasi yung iba nagsasabi na kaya nasira dahil hindi marunong gumawa yung technician. So hindi lang yun yung isa sa mga dahilan, maraming dahilan. Kaya ito, ayan, tingnan nyo ng maigi, oh, yung mga nakakabit dito ng mga transistor ay hindi na gaano maganda tingnan dahil nga maiiksi yung pa siguro yung kinabit, tapos pinagdudugtong na lang. Ang pangit sagwa ng tingnan. Tapos dito sa likod yung pinakamalupit, ayan, oh. So napakarumi na tingnan. Tapos meron pa akong pinagtataka dito kung bakit hindi na binabalik yung mga ibang mga piyesa doon sa front board. Okay, yung dito sa bandang dito talaga, yung dito sa harap hindi na binalik dito. Dito na lang siya nakalagay. Tapos meron pa akong mga pinagtataka dito dahil itong mga bias transistor niya, dalawa yan, ito sa isang channel, kabilang channel, nilagyan nila ng rectifier diode. Hindi ko malaman kung ay yung purpose dito. Siguro gusto nilang pababain yung bias ng bawat power transistor para hindi gaano siyang magbabaga. Baka yun yung, pero iwan ko lang, ano, para sa mga expert natin, audio expert natin, comments down below kung ano ba talaga yung totoong purpose nito, kung bakit nilagyan ng rectifier diode yung mga bias transistor natin. Okay, so ang gagawin natin dito ay linisin muna natin to, kukuskusin yung mga kalawang, tatanggalin natin yung magandang pagja-jump. Ito, babalik natin to dito sa harap. Tapos sasabunan natin to. Kukuskusin ng maigi, bababad sa sabon. Tapos bibilad para kumintab ulit. So ito, tuloy tayo dito sa ano natin. Sa topic natin. Okay, so meron tayong ano dito. Ito yung circuit ng ano. Ito yung output ng AV735. Ayan yung XLR na yan. Okay? So, ayan siya. Dito gumawa tayo ng schematic. So, ganito yung basic na schematic ng balance output. Ayan siya. So, nandito yung input natin, inverting tsaka non-inverting input. Tapos, ito naman yung output natin. So, kung ito mapapansin nyo, yung nagpoproseso sa positive signal, yung out niya, ibang circuit. So, ibang circuit naman yung nagdadala sa negative signal, palabas. So, hindi sila magkakasama. Kung titingnan nyo, ayan, oh. So, sa standard na connection, yung positive, nasa pin number 2 talaga ng XLR yan. Tapos, nasa pin number 3 yung negative. Tapos, yung pin number 1 is ground. Ayan. Okay? So, hindi sila magkakasama. Magkakahiwalay talaga sila. Okay? So, isang channel lang yan. Isang channel lang. Hindi yan 2 channel. Isang channel lang. Single channel lang yan siya. Yan. Yan yung ganyan na ganyan yung circuit ng
balance output. So ngayon ang sa AB735 papakita natin sa inyo. Ayan, para malaman niyo kung totoo ba talagang balance output ang ginagamit o yung lumalabas dito. So ito yung pin number 1, pin number 2, pin number 3. Ayan, so daw yan? Kabilaan daw yan, kaya dalawa. Okay? So saan ba kumuha ng signal yung pin number 2 tsaka pin number 3? Kumuha sila galing lang dito. Ayan magkakasama lang yan sila Ayan. Okay, kitang-kita Tapos nilagyan lang ng resistor. In-splitan lang ng dalawang resistor para magkakaroon ng signal yung pin 2 tsaka pin 3. Okay? So hindi siya balance kasi magkakasama yung pinagkukuhanan nila. Isa lang Iisang linya lang yung pinagkukuhanan nila. Pati din dito sa kabila. Ayan. Okay, so ang ginawa nito, ganyan lang siya. Ito, gumawa tayo ng isang schematic. So kumuha sila ng dalawang resistor. Ayan. Tapos yung pinagsama yung magkabilaang dulo. Tapos tinatap sa pin number 2 tsaka pin number 3. Ayan Kumuha sila sa out ng preamp. Okay? Nilagyan ng resistor. Ayan. Tapos ayan na. Kinabit na doon sa pin number 3 tsaka pin number 2. So meron ng out. Pero hindi siya balance. Ayan, makikitaan man natin yung pinagkakaiba, di ba yan? Ayan. Dito magkakahiwalay. Dito, iisang signal source lang yung pinagmulan. Inisplit lang ng resistor. Okay? So para sa mga nagtatanong, ayan na. Naipapaliwanag na ipapakita na natin na talagang hindi totoong balance yung output hindi totoong balance yung XLR out ng EV735 natin. Okay? So ayan, kitang-kita nyo na Para sa mga nagsasabi kasi na balance output daw talaga yung yung out ng EV735 na ipakita natin na hindi. Dahil iisang source lang yung pinagkukuhanan nila yan, isang source lang. So hanggang dito na lang siguro tayo So comments down below na lang kung may ibang mga katanungan tayo. So maraming salamat, God bless at bye bye.